Tawagin niyo na lang po akong Rex ng Iligan City. May gusto lang po akong ibahaging kwento sa inyo. Tungkol ito sa isang pangyayari na nasaksihan ko noong kabataan ko. Grade 6 ako noon nung matuklasan ko ang lihim ng kababata kong tawagin na lang nating Amiel. Sa ibang barangay pa sila nakatira nung una. Pero kaklase ko po siya mula grade 1 hanggang grade 6. Magkatabi kami lagi sa upuan. Nasa kalagitnaan na yata kami ng grade 6 noon nung lumipat sila sa barangay namin. Doon sila tumira sa luma at matagal ng abandonadong bahay. Di kalayuan sa amin. Sabi ni nanay, ang pagkakaalam niya ay matagal nang inabandona ng may-ari yung bahay na yon at matagal nang wala sa lugar namin. Kaya nagtataka siya kung sinong nagpatira sa kanila doon. Noon ko lang din nakita ang mama ni Amiel nung minsang napadaan ako sa tapat ng bahay nila. Sabi ng mga kapitbahay, mukhang aswang daw ang mama ni Amiel. Sobrang haba kasi ng buhok nito na halos sayad na sa lupa. Tapos yung mukha niya, hawig niya yung evil witch sa story ni Snow White. Malalaking luwa kasi yung mga mata niya at matulis ang ilong. Taliwas naman yon sa itsura ni Amiel, nagwapong bata. Nahihiwagaan nga daw ang mga kapitbahay namin sa kanila kasi mula nang dumating sila sa lugar namin, ni minsan hindi sila nakihalubilo sa mga tao doon. Ganon din naman si Amiel sa school. Tahimik lang. Kahit sa akin na lagi niyang katabi sa upuan, hindi nakikipag-usap at laging paiwas. Nung minsan na pumunta ako sa kanila para sana tanungin si Amiel tungkol sa assignment namin, hindi niya ako pinapasok at dali-dali niyang isinara ang pinto nila. Parang may lihim siyang itinatago. Isang araw, nagising na lang kami sa pagtutungayaw ng kapitbahay naming si Mang Karding. Nakiusyoso si Papa at nalaman naming nagagalit ito dahil nawawala daw ang mga panabong niyang manok. Nung mga sumunod na araw naman ay si Aling Lita naman ang nagwawala dahil nabawasan daw ng 2 yung mga biik niya. Nasundan pa yon ng pagkawala ng ilang mga alagang hayop sa lugar namin, gaya ng kambing, pusa at aso. Kaya nag-alala ako para sa aso kong si Popoy. Naisip kong itali na lang muna siya sa loob ng bahay namin. Walang ideya ang mga tao kung sino ang gumagawa noon. Pero sinabi ni Mama na napansin niyang nagsimula lang naman ang pagkawala ng mga hayop mula nang dumating sa lugar namin yung mag-ina. Dahil sa pangyayaring yon ay nagreklamo na ang mga tao sa barangay. Kaya nagsagawa ng pagroronda tuwing gabi. Pero isang araw, kauuwi ko lang noon galing sa school. Pagkapalit ko ng damit pambahay, ay lumabas ako para ipasok sa loob si Popoy at pakainin na din. Pero laking gulat ko nang makita kong wala na siya sa pagkakatali sa harap ng bahay namin. Hinanap ko siya sa loob pero wala siya doon, maging sa buong paligid ng bahay namin. Kinabahan ako. Tinawag ko na si Mama tapos hinanap namin siya, pati na ng mga nagroronda. Pero hindi namin siya nakita. Iyak ako ng iyak kasi mahal na mahal ko yung alaga ko na yon. Magdamag na halos hindi ako nakatulog sa kakaiyak. Pasado 5:00 na ng umaga. Bumangon ako para maghanda sa pagpasok. Buong araw kasi ang klase noon sa probinsya namin. Pero parang wala akong ganang pumasok. Nasa isip ko pa rin si Popoy, kung sino ang kumuha sa kanya. Bigla kong naisip na hanapin ulit siya. Medyo madilim pa noon. Naglakad-lakad ako hanggang sa makarating ako sa tapat ng bahay nila Amiel. Naalala ko yung sinabi ni Mama. Natatakpan ng makakapal na halaman yung harap ng bahay nila, kaya hindi nila pansin kung may tao. Dumiretso ako sa gilid ng bahay, kung saan may nakita akong bintana. Bago ako makalapit, ay may naapakan ako. Nung dinampot ko, ay nakita kong
collar iyon ng aso. Lumakas ang kabog ng dibdib ko. Hindi ako po pwedeng magkamali. Kay Popoy iyon. Dahan-dahan akong lumapit at sumilip sa bintana. At ganoon na lang ang pagkahilakbot ko nang makita kong nakapatong si Popoy sa isang lamesa. May dugo ang ulo at tila wala ng buhay. Natuptop ko ang bibig ko sa pagpipigil na makasigaw. Pero tumulo agad ang luha ko. Mas lalo akong nagimbala nang makita ko sa isang panig ng lamesa si Amiel na kumakain ng duguan at hilaw na karne. Habang nakangiting hinahaplos ng mama niya ang buhok niya. May nakita pa ako doon na iba't ibang parte na pinagputol-putol na katawan ng hayop. Hindi ko na yun kinaya at nagkanda suka-suka ko. Tumakbo ko pa uwi. Sinabi ko kay na mama yung natuklasan ko. Tumawag agad sila ng barangay. Pero wala na yung mag-ina pagpunta nila sa bahay noon. Naiwan nila ang mga bangkay ng mga hayop na kinuha nila para gawing pagkain. Awang-awa ako sa alaga ko na mabuti na lang at hindi pa nila na chap-chap. Naiuwi namin ng buo si Popoy at inilibing ng maayos. May karanasan din po ako na hindi ko makalimutan. Tungkol po sa kababata kong si Richie, na ayon mismo sa pamilya ay napaglaruan ng maligno sa nilipatan nilang bahay. Ako naman po si Arlan. Kapitbahay, kaibigan at kaklase ni Richie mula elementarya hanggang high school. Sa pagkakatanda ko, nasa second year high school kami nung mangyari yung kakaiba kay Richie. Madalas kaming tumambay noon sa sagingan pagkatapos ng klase. Minsan nga kapag hindi namin gusto ang sunod na subject ay nagkakating class na kami at diretso kami sa sagingan. Kasama yung dalawa pa naming kaibigan na sina Manny at Victor. Kung ano-ano lang naman ang ginagawa namin doon. Naggigitara, nagkakantahan, nagkukwentuhan tungkol sa mga babae. Hanggang isang araw, nagpaalam sa amin si Richie na aalis na sila. Lilipat na ng bahay. Hindi namin alam ang dahilan. Mga isang buwan matapos lumipat ng bahay nila Richie, ay napadalas ang absent niya. Ang sabi malayo raw kasi yung nilipatan, kaya baka mag-transfer na lang sa susunod na pasukan. Malapit na rin kasi yung bakasyon nun, kaya tinatapos na lang yung school year na yon. Dahil nalaman ko na pati sa school ay hindi na namin siya makakasama, kaya inaya ko yung mga kaibigan namin na pumunta sa bagong nilipatan nila Richie. May kalayuan nga, pero nagtiyaga kami, marating lang namin yun. Nagulat kami pagdating namin dun. Nagkakagulo ang pamilya nila. Tinanong ko yung kapatid niyang babae kung anong nangyayari. Sabi niya yung Kuya Richie daw niya, ilang oras nang nasa itaas ng puno at ayaw bumaba. Nung pinabababa ng nanay at tatay niya, ang sabi raw ay hindi siya bababa dahil doon daw siya nakatira. Tinanong ni Victor kung ilang oras na bang nasa puno. Mga 5 oras na raw. Nagpatawag na nga raw ng albularyo yung tatay nila, kaso hindi pa dumarating yung albularyo. Una raw kasi hinahanap nila ang kuya nila. Hindi nila makita. Hanggang sa nakita niyang nasa puno nga at nakaupo doon. Nakatingin lang sa kanya. Hindi sumasagot kahit kausapin niya. Tapos sinabi na nga niya sa nanay niya kaya pinabababa na roon. Ayaw ngang bumaba. Inakyat na raw ng tatay niya pero sinisipa yung tatay niya. Muntik pa nga raw mahulog yung tatay niya dahil sinipa nga ni Richie at pinagtawanan pa raw. Siyempre pati kaming magkakaklase natakot na sa senaryong yun. Lalo at yung itsura ni Richie ay kakaiba. Parang hindi siya. Tsaka hindi ganoon ang ugali ni Richie. Kahit may kalukuhan kami sa school ay magalang siya sa mga magulang niya at mabait sa mga kapatid. Maya-maya pa ay dumating na yung albularyong hinihintay nila. Nagalit ang anyo ni Richie nung makita yung albularyo. Parang alam na agad niya na kalaban yon.
Biglang nagsalita ng ibang lengguwahe si Richie. Malakas. Sinisigawan niya yung albularyo. Pero hindi namin naiintindihan ang sinasabi niya. Hindi naman nagpasindak sa kanya yung albularyo. Ginawa ang dapat niyang gawin. May nilabas na bao. Nilagay doon ang ilang piraso ng uling. Tapos mga dinikdik na dahon. Sinindihan yun at saka siya nag-orasyon. Habang nag-oorasyon siya, tinatakot pa siya ng ayon sa kanya ay malignong kumokontrol kay Richie. Sabi ay, ihuhulog ko ang batang to. Huwag kang lalapit. Iyon mismo ang sinabi. Ihuhulog daw niya si Richie. Wala namang pakialam yung albularyo. Tinapos pa rin niya ang ginagawang pag-oorasyon. Hinamon pa nga niya yung nakasanib kay Richie. Sige, gawin mo at papatayin kita. Pero hindi naman ginawa. Sa huli ay nawalan ng malay si Richie. Tsaka umakyat ang tatay niya sa puno para kunin siya. Matapos ang pangyayaring yon ay nagpasya ang pamilya nila na maghanap uli ng bagong malilipatan. Nakakalungkot lang dahil mas malayo pa roon ang nalipatan nila. Kaya ang paglipat ng school ni Richie ay natuloy pa rin. Sa ngayon po ay sa Facebook na lang ang komunikasyon naming magkababata at magkakaibigan. Meron kaming group chat at paminsan-minsan kapag napapag-usapan namin ang nakaraan ay hindi po pwedeng hindi mababanggit ang nangyari kay Richie. Kumusta po? Ako po si Elisa. Ang ibabahagi ko pong kwento sa inyo ay ang karanasan namin ng kababata kong si Jennifer. Elementary pa lang ay magkaibigan na kami. Hanggang mag-college, pareho pa rin kami ng school na pinasukan. Lumuwas kami ng Maynila para doon mag-college. Umupa na lang kami ng dorm. Taga Quezon po kasi kami ni Jennifer. Pumayag naman ang magulang namin na sa Maynila kami mag-aral dahil dalawa naman kami. Pareho rin kami ng course na kinuha. Nang makaluwas na kami ng Maynila, ay nakahanap agad kami ng dorm na mauupahan. Bandang Sampaloc yon, pero hindi ko nababanggitin kung saan mismo. Nag-down muna kami ng pang isang buwan at pumayag naman ang caretaker noon. Ang akala namin swerte na kami sa nakuha naming dorm dahil medyo may kalakihan yon at dalawa lang kami ni Jennifer na magkasama sa iisang kwarto. Bale, 5 lang kaming nangungupahan doon. Ang 3 ay nasa 4th year na at nag-OJT na din. Kaya madalas wala sila sa dorm. Maayos naman ang naging unang linggo namin sa dorm. Hanggang sa isang beses ay may kakaibang nangyari. Gabi na nun at kaming dalawa lang ang naiwan ni Jennifer dahil nag-uwian muna ang mga kasama namin sa bahay. Kaya kahit magkwentuhan kami ng malakas, walang problema. Nakaramdam na kami ng antok kaya humiga na kami. Double deck nga pala ang higaan namin ni Jennifer. Sa taas ako at sa baba naman siya. Gising pa si Jennifer noon at ako naman medyo nakakaidlip na. Nang marinig namin na bumukas ang shower sa banyo. Nagkatinginan kami ni Jennifer dahil alam namin na wala pa ang kasama namin sa dorm. Ang banyo ay malapit lang sa kwarto namin kaya dinig kung may gumagamit nito. Sakto naman na naiihi ako kaya pumunta na rin ako ng banyo para tignan kung sino ang nandun. Pagbukas ko ng pinto, wala namang tao. Wala ring bakas na binuksan ng shower. Hindi ko alam kung anong oras na yon at parang umurong ang pag-ihi ko. At bigla na rin akong nagmadaling pumasok sa kwarto. Sinabi ko yon kay Jennifer. At ang sabi niya, baka daw nagkakamali lang kami ng dinig o baka sa kapitbahay. Binaliwala na lang namin ang nangyaring yon. Pero naulit na naman ang nangyari, lalo na kapag gabi. Nadidinig namin na may nagbubukas ng pinto ng banyo o di kaya ay yung gripo.
Hindi naman pwedeng ang mga kasama namin ang gumagawa nun dahil may sarili din silang banyo sa kwarto nila. Pinilit na lang namin na hindi pansinin yon dahil abala din sa amin kung maghahanap pa kami ng ibang dorm. Sinabi ko din yon sa caretaker pero ang sabi niya lang baka guni-guni lang daw namin. Hindi ko alam pero baka sinasabi niya lang yon para walang umalis na tenant sa dorm nila. Hanggang isang araw, umuwi ako galing sa school. Mag-aalas 7 na ng gabi nun. Naunang umuwi sa akin si Jennifer dahil masama daw ang pakiramdam niya. Pagpasok ko sa kwarto, nakita ko siyang nakaupo sa study table na inilagay namin. Tinanong ko siya kung kumusta na ba ang pakiramdam niya. Pero hindi siya sumagot. Hindi ko na muna pinansin at nagmamadali na akong pumasok ng banyo dahil biglang sumama ang tiyan ko dahil ata sa nakain ko. Pagbalik ko ng kwarto, wala na si Jennifer doon. Bumaba ako para tignan siya sa sala, pati sa kusina, pero wala din. Kaya tinanong ko yung caretaker namin kung lumabas ba si Jennifer. Paano daw lalabas? Hindi pa nga daw nakakauwi. Natawa ako sa sinabi niyang yun. Imposible ka ako kasi nasa kwarto lang namin siya kanina. Maya-maya pa, nakatanggap ako ng tawag galing sa unknown number. Hindi ko alam pero bigla akong kinabahan kaya sinagot ko agad. Ang tawag na yon ay galing sa istasyon ng pulis. Nakuha daw nila ang number ko sa ID ni Jennifer. Na-hold up daw ang kaibigan ko at napatay. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa nalaman ko ng oras na yon. Hindi ko na din naiintindihan ang iba pang sinabi ng mga pulis. Kaya ang caretaker na namin ang kumausap. Iyak na lang ako ng iyak sa isang sulok. Nang mahimasmasan na ako, ay pumunta na kami sa ospital. At kumpirmado nga na si Jennifer ang nasa morgue. Ipinaalam ko yon sa mga magulang niya. Kinilabutan ako nang maalala ko si Jennifer na nakita ko sa kwarto. Wala na pala siya ng mga oras na yon at multo na lang niya ang nagpakita sa akin. Tawagin niyo na lang po akong Dang. Taga Cebu ako. May isi-share sana ako sa inyo tungkol sa kababata ko. Marami siguro ang hindi maniniwala sa kwento ko dahil ang kababata ko ay isang engkanto. Dahil nga po sa probinsya kami ay madalas ang mga ganong karanasan. Mga 10 taon ako siguro noon nung mangyari yon. Ang lugar namin noon ay mapuno at matalahib pa. May abandonadong palaruan pa noon na hindi naaasikaso ng barangay namin. Pero kahit ganon, hindi pa rin nagpapaawat ang mga bata na paglaro doon. Kahit kami nakakapaglaro din doon. Kaya lang kapag wala lang si Papa, dahil ayaw niya talaga kaming pumupunta doon at talagang pinapalo niya kami ng mga kapatid ko. Ang sabi din kasi ni Mama, may mga engkanto daw. Lalo na sa mga abandonadong lugar. Hanggang sa isang beses noon, kailangang lumuwas ni Papa sa Cebu dahil may aasikasuhin siya tungkol sa lupa. Kaya nagkaroon kami ng pagkakataong magkakapatid na pumunta sa palaruan. Natatandaan ko pa na maaga lang ang uwian namin. May meeting kasi ang mga teacher. Kaya naisip namin na dumiretso sa palaruan. Mabuti na lang at naabutan namin na konti na lang ang mga batang naglalaro doon. Kanya-kanya na kami ng puntahan sa siso at padulasan. Dahil bihira nga kaming makapaglaro doon, ay tuwang-tuwa kaming magkakapatid. Maya-maya pa, nagsiuwian na ang iba pang mga bata dahil malapit na ngang magdilim. Mga ilang minuto pa, nag-aya na din ang ate ko na umuwi na kami. Dahil baka hinahanap na kami ni Mama. Pero bago pa kami umalis, ay may nakita akong batang lalaki na nakaupo sa duyan at nakatalikod sa amin. Tinanong ko siya kung hindi pa ba siya uuwi. Pero umiling lang siya. Nagmamadali naman ang ate ko noon kaya iniwan na namin yung bata at umuwi na kami.
Mabuti na lang at nakauwi na kami dahil pagdating namin sa bahay ay may dala ng pamalo si nanay at hinahanap na nga kami. Kinabukasan nga din noon, habang natutulog ang mga kapatid ko at si mama, tumakas ako para magpunta sa abandonadong palaruan. At dahil nga tanghaling tapat, walang ibang bata na nandoon maliban sa batang lalaki na nakita namin. Nilapitan ko siya para kausapin at himalang sumagot naman siya. Oweng daw ang pangalan niya. Halos kasing edad ko din siya. Nagkapalagayan kami ng loob at naging magkaibigan na kami. Nagkwento din siya tungkol sa lugar nila na maganda at maraming pagkain daw. Kung gusto ko daw ay isama niya ako para makapaglaro kami ng mas matagal. Maya-maya pa, nakaramdam ako na para akong lalagnatin. Kaya naman nagpaalam na ako kay Oweng. At baka gising na din kasi sina mama. Nang umuwi ako, masama na talaga ang pakiramdam ko. Kaya humiga ako sa papag at natulog na rin. Nagising na lang ako na niyuyugyug ako ni mama sa balikat. Pupunasan niya daw ako dahil nahipo niya ako na sobrang taas ng lagnat. Pinainom niya rin ako ng gamot. Pero ganun pa rin. Sinabayan pa ng sakit ng ulo at pagsusuka buong magdamag. Pero kinabukasan, parang nagdahilan lang ako sa sakit ko. Inamin ko na din na pumunta ako sa palaruan at naging kaibigan ko nga ang bata doon. Pinagalitan naman ako ni mama dahil baka daw ang batang yon ay ang engkanto na tagabantay ng palaruan. Pagkatapos nun, ay gabi-gabi na rin akong nilalagnat. Kaya pag uwi ni Papa, ipinagamot nila ako sa albularyo. At nakita nga na ang batang naging kaibigan ko ay isang engkanto. At kaya niya ako kinaibigan para maisama sa kaharian nila. Dahil doon, napagdesisyonan nila Papa na ibenta na lang ang bahay at lumipat na lang kami sa Cebu sa lugar nila Papa. Mabilis din naman nabenta ang bahay namin dahil nasa mababang presyo lang ibinenta ni Papa yon. Simula nga nang umalis kami ng Palawan, naging maayos na ang pakiramdam ko. Hanggang sa lumipas na nga ang panahon, nabalitaan ko na lang sa iba kong kaibigan na isang commercial building na ang nakatayo doon sa dating pwesto ng palaruan. Ewan ko kung bakit hanggang ngayon, tandang-tanda ko pa rin ang mukha ng batang engkanto. Ako si J-Lord. May naaalala akong nakakatakot na kwentong nangyari noon sa kababata kong si Rob. Sa probinsya kung saan kami nakatira ay meron pong malapit na ilog. Walking distance lang mula sa bahay namin. Madalas kaming maligo roon na mga magkakaibigan. Kahit madalas din kaming pagbawalan at pagsabihan ng mga magulang namin na wag na kaming maligo roon. Lalo na at wala kaming kasamang matanda. Yung edad po kasi namin ay nasa 12, 13, 14 pa lang. Pero sadyang matigas ang ulo namin. Kaya sige pa rin kami kahit anong pagbabawal ng mga magulang namin. Madalas ay tumatakas kami para lang makaligo sa ilog. Hanggang sa dumating nga yung pangyayaring yon na hindi namin inaasahan. Kami-kaming magkakaibigan ay nasa 7. Walang kasing saya kapag naglundagan na kami sa ilog. Maya-maya ay napansin naming nawawala si Rob. Hinanap namin. Bigla ay narinig namin yung sigaw ni Michael. Si Rob daw ay tinatangay ng agos. Nataranta kami kasi nga wala naman kaming kasamang matanda. Paano namin siya maisasalba? Marunong naman kaming lumangoy dahil mga batang ilog nga kami. Pero sa pagkakataong yon ay walang naglakas loob sa amin na sagipin si Rob dahil malalim na sa bandang kinakitaan namin sa kanya. Yung iba sa amin ay tumakbo na para humingi ng tulong. Tatawagin daw nila ang tatay ni Rob. Sabi ko kahit sinong makita nilang matanda, humingi na sila ng tulong. Tarantang-taranta talaga ako. Kaya ako na yung nagtapang-tapangan na habulin si Rob na tinangay ng tubig sa bandang malalim. Nakita ko pang kumakawag siya
Hindi man makapagsalita pero sa kumpas ng kamay niya ay alam kong humihingi siya ng tulong. Hindi ko siya matiis kaya binilisan ko pa ang langoy papunta sa kanya. Bahala na kung anong mangyari. Kaso bigla siyang nawala sa paningin ko kaya napahinto ako sa paglangoy. Napakapit ako sa batuhan dahil muntik na rin akong matangay. Nung bigla kong marinig ang sigaw ng isa sa mga kaibigan namin. Nakaahon na raw si Rob. Nagulat ako. Paanong nangyari yun? Paano siyang makakaahon agad-agad? At nandoon na agad siya sa tabi ng mga kaibigan ko. Samantalang hindi siya makakapunta roon ng ganoon kabilis. Kung may nakapitan man siya at nakaahon, ay tiyak na sa ibang parte ng ilog siya makakaahon. Pero bakit doon sa pwesto mismo namin? At hindi ko man lang siya nakitang nagdaan sa kinapupwestuhan ko. Nahiwagaan ako. Bumalik na lang din ako. Tinanong ko yung mga kaibigan namin kung paano nakaahon si Rob. Wala isa man sa kanila ang makapagsabi. Basta nakita na lang daw nila na paahon na. Masyadong mabilis ang mga pangyayari kaya hindi na rin nila maipaliwanag. Dumating na nga yung tatay ni Rob at galit na galit sa kanya. Yan daw ang napapala ng mga matitigas ang ulo. Muntik pa raw siyang mamatay. Hindi na lang namin sinabi yung nangyari na hindi namin maintindihan. Mula noon naging tahimik at mainitin ang ulo ni Rob. Nabalitaan namin yun. May mga oras din na laging nagwawala. Kaya napilitan akong sabihin sa nanay ko ang tunay na nangyari sa ilog. Kinilabutan si nanay. Siya rin napaisip kung paano nakaahon si Rob nang parang walang nangyari. Sinabi ni nanay sa nanay ni Rob ang sinabi ko. Kaya pinaalbularyo nila siya. Lumalabas na nang umahon daw si Rob ay may sumama sa kanyang engkanto sa ilog. Nakapasan daw sa kanya kaya nagbago ang ugali. Hindi naging madali para sa albularyo na alisin ang nakapasan kay Rob kasi nanlalaban daw. Naghanap sila ng ibang albularyo. Siguro mga nakaapat na albularyo sila bago napaalis ang engkantong yon na pumasan kay Rob. Mula noon hindi na kami naligo sa ilog na yon. Naging trauma sa aming magkakaibigan ang nangyari kay Rob. Kasi baka mangyari rin sa amin. Hindi malayo yon. Akala namin ay okay na ang lahat. Napagaling na kasi si Rob ng ikaapat na albularyo. Pero makalipas lang ang siguro mga 2 buwan ay bumulaga sa amin ang balitang namatay na raw si Rob. Nung bago raw namatay ay maraming sinuka na puro tubig lang. Hindi ko alam kung konektado pa yon sa nangyari sa kanya sa ilog. Pero Sir Neb, ang nakapagpaisip sa amin ay yung sinabi nung isang matandang nakiramay sa pamilya nila. Hindi raw kaya hindi na si Rob ang umahon sa ilog? Isang mapagpalang araw sa inyo. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Ading, short for Andrea. Yun po kasi ang ginawang palayaw sa akin ng lola ko noong maliit pa ako. Kaya nakasanayan na rin ng mga kaibigan ko. Graduating college student na nga po pala ako sa ngayon. Gusto ko lang po sanang i-share sa inyo yung naging experience ko sa kaibigan ko noong elementary, si Ilona. Nakilala ko po si Ilona noong grade 6. Galing siya sa probinsya. At nag-transfer siya dito sa Manila dahil nandito na din ang trabaho ng tatay niya. Naging magkaklase kami noon ni Ilona. Ako ang unang kumausap sa kanya. Dahil nga bago pa lang siya sa Maynila, kaya mahiyain pa siya. Pero nang magtagal, naging close kami. Hanggang sa naging best friend na nga kami ni Ilona. Hanggang sa isang beses nga nun, may nangyari na hanggang ngayon, kinikilabutan pa rin ako kapag naaalala ko. Nangyari po yun, mga 3 araw bago kami magbakasyon para sa Semana Santa. Tapos na ang klase namin noon. Bumaba ako para hanapin si Ilona. Excuse kasi siya sa klase namin noon dahil nagpa-practice sila ng sayaw para sa cheering squad. May event kasi sa school at napili si Ilona para sumayaw. Pinuntahan ko siya noon sa may ground.
dahil alas 5 na rin at baka tapos na rin silang mag-practice. Habang naglalakad ako ay may natanaw akong babae. Nakatayo siya sa may comfort room sa lumang building. At nung papalapit na ako ay nakita kong si Ilona yon. Naka-uniform at dala na ang bag niya. Kinawayan ko din siya, saka ko nilapitan at tinanong kung bakit siya nag-iisa doon. Ipinakita ko rin yung text ko sa kanya na inaaya ko na siyang umuwi. Pero ngumiti lang siya hanggang sa naglakad na kami palabas ng school. Habang nagkukwento ako sa kanya, napansin kong hindi siya sumasagot sa mga sinasabi ko. Bagay na ipinagtaka ko talaga sa kanya. Dahil kapag nagkukwento ako sa kanya, palagi siyang may comment. Iniisip ko na lang na baka pagod si Ilona sa pagpapractice at wala siya sa mood makipag-usap. Pero itinuloy ko pa rin ang pagsasalita tungkol sa mga gagawin naming groupings. Dahil nga wala siya nung sabihin yun ng teacher namin. Pero tumango lang siya. Wala naman akong naiisip na nagawa kong kasalanan sa kanya para hindi niya ako masyadong pansinin. Kaya itinigil ko na lang ang pagsasalita hanggang sa makarating na ako sa bahay namin. Mauuna kasi ang bahay namin kaysa sa kanila. Nagpaalam na ako sa kanya. Pero hindi siya lumingon nang magsalita ako. Diretso pa rin ang tingin niya habang naglalakad. Nang saktong nasa pinto na ako ng bahay, ay biglang tumunog ang cellphone ko ng sunod-sunod. Pawala-wala kasi ang signal sa school, kaya huli nang pumasok ang mga text. Nang buksan ko iyon, ay puro kay Ilona ang message. Nagulat pa ako nang mabasa ko yon. Ang text niya sa akin ay pasensya na at hindi siya makakasabay sa akin dahil biglang nagpa-meeting daw ang trainer nila, kaya pinapauna niya na akong umuwi. Naguguluhan din ako ng mga oras na yon, kaya lumabas ulit ako ng kalsada para habulin siya at tanungin. Pero hindi ko na siya matanaw. Parang kinilabutan din ako sa nangyari at nagmadali na din akong pumasok sa bahay namin. Kinabukasan nun, ipinaliwanag ko kay Ilona ang nangyari. At sinabi niya sa akin na hindi niya ako binibiro at totoong nasa meeting pa sila, kaya hindi siya nakasabay sa akin. Napaisip ako na totoo ngang hindi si Ilona ang nakasabay ko kahapon dahil nakausap ko din ang mga kasama ni Ilona sa training. Napadasal na lang ako dahil sa nangyaring yon. Ang sabi pa ng teacher namin, kapag nakasalubong mo ang doppelganger mo, senyales daw yon na malapit ka nang mamatay o may masamang mangyayari sa'yo. Kaya pagkatapos ng nangyari na yon, dumiretso kami sa simbahan ni Ilona at ipinagdasal na sana ay walang mangyaring masama sa kanya. Isang nakakakilabot na pangyayari at personal kong karanasan ang ibabahagi ko sa inyo, mga kapasta. Ako po si Ryan, taga Subic, Zambales. Hindi po talaga ako mahilig sa mga ganitong content sa YouTube o kahit saang babasahin at palabas kasi matatakotin po talaga ako kahit noong bata pa ako. Pero susubukan ko pong isulat at maipadala itong karanasan ko para ma-share ko sa inyo. Year 2008, nung umalis kami sa probinsya ng tatay ko sa Baler, Aurora para lumipat sa Zambales. Doon po kasi ang trabaho niya at doon din nakabili ng maliit na bahay. Nasa 11 yata ang edad ko noon. Naiwan ko po doon ang kababata kong si Erica. 3 taon po ang agwat ng edad ko sa kanya at inaanak siya ni Papa. Kung tutuusin, ang kapatid kong si Princess ang dapat na kalaro niya dahil siya ang kaedaran niya. Pero mas sa akin siya nalapit, may pagkamataray po kasi ang kapatid ko na yon at lagi niyang binubuli si Erica. May polio o maiksi po kasi ang isang paa nito. Naaawa po ako sa kanya kasi walang may gustong makipaglaro sa kanya dahil mabagal daw siyang lumakad. Lagi ko po siyang pinagtatanggol. Inaaway ko yung mga umaaway sa kanya.
Kahit nga si Princess, lagi kong pinagsasabihan na huwag awayan si Erica. Pero kung anong tapang ko sa mga umaaway kay Erica, siya namang pagkaduwag ko sa mga multo. Isang araw, naglalakad kami sa Pilapil pa uwi nang biglang humangin ng malakas at natumba yung scarecrow. Sabay sigaw ni Erica ng multo. Natakot ako at kumaripas ng takbo. Naiwan ko siya. Iika-ika si Erica na humabol sa akin. Galit na galit kasi iniwan ko daw siya. Nawala sa loob ko na pilay nga pala siya. Bumalik agad ako tapos inakay ko siya. Umiiyak pa din siya noon kasi sumakit daw ang paa niya. Para hindi siya umiyak, ginawan ko siya ng bracelet, relo, singsing at anklet na gawa sa palapa ng nyog. Isinuot ko yun isa-isa sa kanya. Tuwang-tuwa naman siya noon. Isang linggo mula noon nang magpaalam ako sa kanya na aalis na kami. Alam niya na yon pero iyak pa din siya ng iyak. Sabi niya kung hindi ako babalik doon, susundan at hahanapin niya ako sa pupuntahan ko pag malaki na siya. Naiyak din ako noon habang paalis na kami at paika-ika siyang humahabol. Pagdating namin sa Zambales, inasikaso agad ni Mama ang pagtatransfer namin sa school. Kasi ilang araw na lang, pasukan na. Ang lungkot ko din noon kasi naiisip ko din si Erica. Wala na siyang kalaro. Wala nang magtatanggol sa kanya. Nung start ng klase namin, unti-unti na akong nalibang. Hanggang sa nawala na din siya sa isip ko. Ilang taon pang lumipas, nakagraduate na ako ng college. Tuluyan nang nawala sa isip ko si Erica. Nagre-review ako noon para sa board exam ng civil engineering. Kaya humanap ako ng matutuluyang bed space. Nakakita naman ako sa may sampalok, sa boarding house ni Ate Rina. Maganda naman yung bahay, malinis, tahimik. Kaya lang, nakakatakot pag weekend. Kasi madalas lang akong mag-isa doon. Dahil nag-uuwian yung mga boarders sa kanya-kanyang probinsya. Ako lang lagi ang naiiwan kasi nangihinayang ako sa pamasahe. Gaya nung gabing yon, ako lang din mag-isa. Pasado alauna na pero nagre-review pa din ako. Malapit na kasi ang pre-board. Biglang may narinig akong tatlong mahihinang katok. Nanayo agad ang balahibo ko kasi walang kakatok doon dahil sure ako lang mag-isa doon at nakadouble lock yung gate. Siyempre hindi ko binuksan at pilit kong binabaliwala yon. Nilakasan ko lang ang loob ko noon. Maya-maya, biglang nangapal yung batok ko at nakaamoy ako ng kandila at bulaklak. Nagsasalit-salit sa pang-amoy ko. Napatayo na ako at napamura, sabay yakap sa braso ko para ibaba yung balahibong tayong-tayo. Tapos napatingin ako sa ibabang siwang ng pinto. May anino ng tao. Nanginginig na ako nung tinanong ko kung sino yon. Walang sumagot. Sa halip ay kumatok ulit siya. Paulit-ulit kong tinatanong kung sino siya. Pero mahihinang katok ang isinasagot niya. Parang batang bigla akong sumuot sa ilalim ng kama at ipinikit ang mga mata. Maya-maya, may nadinig akong yabag na naglalakad. Nagtaka ako kasi hindi ko nadinig na bumukas ang pinto. Lalo akong nanginig sa takot nang madinig kong huminto sa harap ng kamang tinataguan ko yung yabag. Dahan-dahan akong dumilat. Tapos nanlaki ang mga mata ko at napigil ko ang pagsigaw nang makita ko ang isang pares ng mga paang nakayapak. Yung kanang paa niya, may nakasuot na anklet na gawa sa palapa ng nyog. Bigla kong naalala si Erica. May ganoon siya na ako ang gumawa. Tapos nakarinig ako ng umiiyak. Yung may-ari ng paa na yun. Nangilabot ako kasi parang boses yon ng batang si Erica. Ganoon yung iyak niya nung maghiwalay kami. Maya-maya, nawala na din yon.
Sobrang takot ko matapos yung nangyaring yon. Pagkaraan ng ilang araw, tumawag si Mama. Tinatanong kung natatandaan ko daw ba yung kababata kong may polio. May nakapagbalita daw sa kanya na kamamatay lang daw nung inaanak na yun ni Papa. Kinilabutan at napaiyak na lang ako. Naaalala ko yung sinabi niyang susundan niya ako. Tawagin niyo na lang po akong Emboy. Mula po ako sa isang probinsya sa Mindanao Region. Pero sa kasalukuyan ay nagtatrabaho bilang isang security guard sa isang mall dito sa Pasay. Palagian na po akong nakikinig ng mga kwento dito. Ito po ang libangan ko kapag nasa graveyard shift ako at maging sa boarding house na tinutuluyan ko. Matagal ko na pong gustong magpadala ng karanasan ko dito. Pero ngayon lang ako nagkapanahon. Tungkol po ito sa kababata kong itago na lang natin sa pangalang Donato. Kapitbahay po namin sila, pero malayo-layo din sa bahay namin. Halos doon sila malapit sa may paanan ng bundok. Nag-iisang anak lang siya ni Aling Nita, hindi po tunay na pangalan. Sabi ng nanay ko, namatay ang tatay ni Donato sa mismong araw na ipinanganak siya. Matapos daw mapaanak ng hilot ang nanay ni Donato, ay nagmamadali itong lumabas ng bahay at tila takot na takot. Ilang sandali lang ay narinig naman ng mga tao ang malakas na sigaw ng matandang lalaki. Nung puntahan ng mga tao ang bahay nila, ay nagimbal ang mga ito nang makitang naliligo sa sariling dugo ang asawa ni Aling Nita. Nadulas daw ito at tumama ang ulo sa bato. Sabi ng mga matatanda sa amin ay masamang pangitain daw yon. Habang lumalaki si Donato, ay naging usap-usapan sa barangay namin ang buhay nilang mag-ina. Marami ang naaawa kay Aling Nita dahil sa pagiging salbahe at suwail na anak niya. Kung anong ibinait daw ng ina, ay siya namang ikinasama nito. Ang tatay naman daw niya ay napakabait din, kaya hindi nila alam kung kanino nagmana ng ugali si Donato. Maliit pa siya noon, pero kapag nakikipag-away sa mga bata, hindi titigilan ang kalaro hanggat hindi duguan. Hindi iilang beses na may sumugod kay Aling Nita dahil sa pananakit ni Donato. Pero kami, noong unang beses pa lang na nakitaan ni nanay ng ganoong asal si Donato, talagang bantay na bantay niya na kami. Hindi niya kami pinapalaro ni pinapalapit sa kanya. Parang hindi nga normal yung pagkabata namin dahil wala kaming kalayaang makapaglaro sa kakaiwas sa kanya. Pero kahit anong iwas naming magkakapatid, sadyang lumalapit si Donato sa amin. Hindi ko makakalimutan yung unang beses na nakaengkwentro ko siya. At may nakita akong kakatuwa sa kanya. Nasa edad 14 ako nun. Halos kaedad ko lang din siya. Papunta ako nun sa tindahan. Nagmamadali ako kasi madilim na. Yung lugar kasi namin, medyo liblib talaga at madami pang puno. At pag ganoong oras, ay konti na lang ang makikita mong tao sa labas. Pero kailangan kong bumili ng gamot. May sakit kasi si nanay. Wala naman siya sa paligid, kaya malakas ang loob ko. Papasara na nun si Aling Doray. Mabutit na abutan ko. Nakakailang hakbang pa lang ako noon mula sa tindahan nang maramdaman kong parang may sumusunod sa akin. Lumingon-lingon ako sa paligid pero wala akong nakita. Kinabahan ako kasi malayo-layo pa bago ako makarating sa bahay namin at walang bahayan sa dadaanan ko dahil malalayo ang pagitan. Binilisan ko ang paghakbang ko. Malakas na ang kabog ng dibdib ko dahil may nadidinig akong yabag. Nang mapatingin ako sa lupa, ay nanlaki ang mga mata ko at nanindig ang mga balahibo ko nang makita ko ang isang malaking anino ng demonyo. May dalawang sungay yun. Nangatog ang buo kong katawan sa takot. Pero pinilit kong makatakbo.
pero sumusunod sa pagtakbo ko yung anino. Tapos biglang may humawak sa kamay ko at hinila ako. Pagtingin ko, si Donato yun. Nakangisi sa akin. Bakit daw ako tumatakbo? Pero hindi ko nagawang makasagot. Nanlalaki ang mga mata ko habang nakatitig sa anino niyang nasa lupa. Pagtingin ko ulit kay Donato, ay mabagsik na ang mukha niya. Habang nakalahad ang kamay sa akin. Hindi ko maintindihan kung anong ibig niyang sabihin. Pero kinukuha niya pala ang pera sa kamay ko. Napahigpit ang hawak ko doon. Iyon na lang ang natitirang pera namin, sabi ng nanay ko. Pero inambahan ako ng suntok ni Donato. Kitang-kita ko na kung anong galaw niya ay siyang galaw din ng aninong demonyo. Sa takot ay napilitan akong ibigay ang pera. Pero kahit naibigay ko na, ay bigla pa din niya akong sinakal. Nagimbal ako sa sobrang lakas niya. Literal na umangat ang paa ko sa lupa. Halos mapugto ang hininga ko. Nang mabitawan niya ako, ay mabilis akong nagtatakbo. Dinig na dinig ko pa ang malakas na pagtawa ni Donato. Ganun na lang ang takot ni nanay nang sabihin ko ang nangyari. Tama nga daw siya ng tingin kay Donato. Minsan na din daw niyang nakita ang anino na yon sa tabi ni Donato noong sinasaktan nito ang sariling ina. Sa takot ni nanay, nakiusap siya kay tatay na umalis na kami sa lugar na yon. Pumayag naman si tatay dahil tamang-tama naman na may nag-alok sa kanya ng magandang trabaho sa Maynila. Dito na talaga kami nanirahan at hindi na bumalik pa doon. Pagkalipas ng ilang taon, isang araw, napanood ko na lang sa TV ang balita kay Donato. Nakulong siya dahil chinapchap at kinain daw nito ang sarili niyang ina. Magandang araw po sa lahat ng mga kagaya kong walang sawang nag-aabang at nakikinig sa mga stories dito. Tawagin niyo na lang po akong Joven. May karanasan po akong gustong ibahagi sa inyo. Tungkol po ito doon sa isang kababata ko sa lugar namin sa Camarin, Caloocan. Hindi po talaga kami taga roon. Edad 7 na po ako at bagong silang naman yung bunso kong kapatid nang makabili ng maliit na pwesto doon ng tatay ko. Sabik ako sa kalaro. Kaso wala namang bata na malapit sa amin at baby pa yung kapatid ko nun. Kung may mga bata man doon, bandang itaas pa yun sila nakatira. Palusong po kasi ang lugar namin at nasa bandang dulo na kami kung saan noong araw mas madami ang mga puno at makakapal ang mga halaman. Aakalain mo nga na nasa probinsya ka. Hindi naman ako pinapayagan ni mama na umakyat sa taas para makipaglaro. Kaya laging ako lang mag-isa doon sa loob ng bakuran namin. Pero isang beses, nandoon ako sa likod bahay namin. Nangunguha ako ng mga laglag na aratiles sa puno. May narinig akong boses ng bata. Tumatawa. Hinanap ko kung nasan yun. Tapos nakita ko doon sa likod ng katabing bahay namin. Nandoon po yung batang lalaki. Kasing laki ko lang din siya. Tawa siya ng tawa. Nakaharap siya sa punong saging. Pero hindi ko naman nakikita kung sino yung tinatawanan niya. Lumapit pa ako doon sa kahoy na bakod na nakapagitan sa amin. Tapos sinitsitan ko siya. Sabi ko, "Uy bata!" Napatingin siya sa akin. Nawala yung tawa niya. Tapos tumingin ulit siya doon sa punong saging. Parang may hinahanap siya doon. Tapos lumungkot yung mukha niya. Nilapitan niya ako. Sabi niya, kasalanan ko daw. Umuwi na daw tuloy yung kalaro niya. Mula noon, lagi na kaming nagkikita at nagkakausap ng batang yon. Na Bongbong pala ang pangalan. Pero bigla siyang pumapasok kapag naririnig niya yung boses ng lola niya. Papaluin daw kasi siya nun.
kapag nalamang lumabas siya ng bahay. Narinig kong sabi ni mama kay papa, wala na daw nanay at tatay si Bongbong. Yung lola niya lang ang kasama niya doon. Tapos lagi daw ginugulpe. Puro usap lang kami ni Bongbong kasi may nakapagit ng bakod sa amin. Pag pumupunta ako doon sa likod bahay, lagi ko siyang naaabutan na may kausap. Pero pag nakikita daw ako, umaalis na. Pilit ko siyang tinatanong kung sino ba kasi yon. Bakit hindi ko naman nakikita? Sabi ko dapat kasi ipakilala niya ako para 3 na kaming maglalaro. Ayaw daw kasi nung kaibigan niya. Gusto daw nun siya lang yung kalaro. Isang beses, pinuntahan ko si Bongbong. Tapos naabutan siya ng lola niya. Pinapasok siya sa loob tapos pinalo ng walis tingting. Iyak nang iyak si Bongbong. Babalik na sana ako sa bahay namin. Tas bigla kong may nakitang kamay na nakahawak sa puno ng saging. Maputing maputi yun, parang maliwanag. Tapos may konting nakalitaw na parang buhok na puti sa gilid ng puno. Parang nakasilip siya. Tumingkayad ako sa bakod. Sumitsit ako. Kaso bigla namang nawala. Tapos nun, hindi na kami masyadong nagkikita ni Bongbong. Kasi pumasok na ako sa school. Madami na akong nakakalarong bata. Si Bongbong, hindi siya pinag-aral ng lola niya. Ilang taon pa ang nakalipas. Grade 6 na ako nun. Hindi ko pa din nakikita yung kalaro ni Bongbong sa likod ng saging. Naisip ko na nun kung bakit ba yun laging nakatago sa puno ng saging. Saan ba yun nakatira? Kasi wala naman bahay dun. Madawag na gubat na yon sa bandaron. Tapos si Bongbong, parang ganun pa din siya. Kung paano ko siyang unang nakita. Parang isip bata. Sabi ni mama, retarded daw siya. Pinuntahan nga dati ng DSWD yung lola niya kasi hindi niya pinag-aaral si Bongbong. Tapos minamaltrato pa niya. Isang araw, sa wakas ay nakita ko din kung sino yung kalaro ni Bongbong sa likod ng puno ng saging. Hapon nun, malapit na ngang dumilim. May hinahanap akong klase ng dahon sa mga halaman doon para sa project namin. Nakita ko si Bongbong, lumabas. Yumuko ako. Hindi ako nagpakita sa kanya kasi balak kong hulihin kung sino ba talaga yung kalaro niya noon pa. Nadinig kong tumawa na siya. Ibig sabihin, nandoon na yung kalaro niya. Gumapang ako palabas ng bakod. Pwede pala akong lumusot doon noon. Hindi ko agad naisip. Di sana noon ko pa nakita yung kalaro niya. Gumapang pa ako papunta sa likod ng puno ng saging. Tapos nakita ko, may batang nakatayo doon. Sobrang puti niya. Nakakasilaw. Mahabang puti yung suot niya na hanggang dulo ng paa at kamay. Yung buhok niya, mahaba din na nangingintab pa sa puti. Tapos ang haba din ng 2 tenga niya. Nanlalaki yung mga mata ko noon sa gulat. Parang hindi tao yun. Naramdaman niya ako. Bigla siyang humarap. Yung kilay at pilik mata niya, puting-puti din. Nung nakita niya ako, bigla na lang siyang nawala. Natulala at namutla ako sa takot. Kinagabihan, nilagnat ako. Nung pinatawas ako ni mama, sabi ng albularyo, puting engkanto daw yon. Yun pala ang kalaro ng kababata kong si Bongbong. Mga nasa 8 taon na rin ang nakakalipas simula nung mangyari ito. At nasa high school pa ako noon. Ako po si Maris at ang ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa kababata ko. Marami po akong kababata pero meron talagang mas malapit sa akin. Siya po si Rio. Si Rio ay kaklase ko mula elementary hanggang nag-high school na kami. Magkapit bahay din kami.
At isa pa, ninang niya ang mama ko. Kaya mas lalo kaming naging malapit sa isa't isa. Si Rio ang tipo ng kaibigan na uunahin ka kaysa sa sarili niya. Matalino din si Rio. Palagi siyang honor student sa klase namin. Napag-usapan din namin ang kursong kukunin namin. Si Rio gustong mag-nurse at ako naman ay teacher. Alam na namin ang gusto ng bawat isa at parang wala na ring makakapaghiwalay sa aming dalawa. May isang beses noon, namasyal kami ni Rio sa paborito naming park. Lalo nung maliit pa kami. Bago kami naupo sa bench, bumili muna kami ng makakain. Pagkatapos noon, may nabanggit si Rio na problema ng pamilya niya. Palagi daw nag-aaway ang mga magulang niya. Ang sabi ng mama ko, ang madalas daw pag-awayan ng mga magulang ni Rio ay ang pagkakaroon ng ibang babae ng papa ni Rio. Napapabayaan na din daw siya ng mga magulang niya. Habang nagkukwento si Rio ay tumutulo ang luha niya. Dahil baka daw sa nalalapit naming graduation, walang pumunta kahit isa sa mga magulang niya. Wala din naman siyang kapatid na sasama sa kanya dahil nag-iisang anak lang siya. Kaya mas mahirap sa kanya kapag naghiwalay ang mga magulang niya dahil wala siyang kakampi sa loob ng bahay nila. Nagulat naman ako sa sinabi ni Rio na siguro daw kapag nawala na siya sa mundo ay magiging maayos ang mga magulang niya. Kaya sinaway ko siya noon na huwag siyang magsasalita ng masama dahil malalampasan niya din ang lahat ng pagsubok. Dumating nga ang araw ng graduation namin. Katatapos lang magbihis ng damit pang graduation. Nang makita ko si Rio na nakatayo sa may tapat ng bahay namin. Tinawag ko siya para sabihin na sabay na kaming pumunta sa school. Pero ang ipinagtataka ko, nakangiti lang siya na parang hindi niya nadidinig ang sinasabi ko. Nawala na lang ang tingin ko sa kanya nang tinawag ako ng mama ko. Sinabi ko sa kanya na sasabay na sa amin si Rio. Ang sabi ni mama, pinagmamasdan niya raw ako kanina na parang may kausap ako sa pinto. Pero wala naman daw siyang nakikita kaya tinawag niya ako. Ang sabi ko sa mama ko na si Rio ang kausap ko. Pero hindi naman daw niya nakita si Rio na nagpunta sa tapat ng bahay namin. Napakamot na lang ako ng ulo at hindi na nakipagtalo pa kay mama. Maya-maya pa, narinig namin ang mama ni Rio na nagsisisigaw. Kaya lumabas kami. Saka namin nakita na nagwawala ito at umiiyak. Lumapit siya sa amin at sinabi niyang wala na si Rio. Nakita na lang nila ito na nakabigte ng tali sa kwarto niya. Hindi ko alam ang gagawin ko nang malaman ko ang nangyari sa kaibigan ko. Biglang nanlambot ang tuhod ko at kinilabutan ako. Dahil mga ilang minuto lang bago sumigaw ang mama ni Rio, ay nakita ko pa siya sa tapat ng pinto namin na nakangiti nga sa akin. Ang sabi ni mama ay baka nagpakita lang daw sa akin ng kaluluwa ni Rio para magpaalam. Nang inilabas nila si Rio sa bahay nila, ay nakatakip na ng kumot. Sobrang sakit sa kalooban ang makita sa ganoong sitwasyon ang kababata at matalik kong kaibigan. At sa mismong graduation day pa namin siya nawala. Habang tumatanggap ako ng diploma, ay naiiyak ako. Dahil naisip ko si Rio na sana ay magkasama kami sa graduation. Pero tinapos niya na ang buhay niya dahil sa problema ng mga magulang niya na siya ang mas nagdala. Sa ngayon ay nagtuturo na ako sa isang public school. At hanggang ngayon ay naaalala ko pa rin ang kababata kong si Rio na sana ay isang nurse na ngayon. Ako po si Elmer, taga Cabanatuan. 32 anyos na.
Share ko lang po itong kwento ko tungkol sa kababata kong si Angelito. Mga ilang taon na rin po ang nakakaraan. Talagang masasabi kong close kami sa isa't isa dahil palagi kaming magkasama sa paglalaro ng mga video games, pagpasok sa school at hanggang sa pag-uwi. Magbibihis lang kami ng damit at kakain, pagkatapos ay lalabas na ulit para maglaro. Ganun lang tumatakbo ang buhay namin noon nung kabataan namin. Si Angelito nga pala ay may kapansanan. Maliit ang isa niyang binti dahil nagkaroon siya ng polio nung maliit pa siya. Kaya pala palagi siyang tinutukso sa paaralan namin. Hindi rin kasi naagapan na ipagamot noon dahil nagtatrabaho ang nanay niya sa Maynila at abala naman sa bukid ang tatay niya. Palaging ikinukwento ni Angelito na may kakambal siya. Kaya lang ay sobrang puti daw nito na parang anak araw. Simula maliit pa raw siya ay kasama niya na yon. Pero ang bilin daw sa kanya ng kakambal niya ay huwag sasabihin sa mga magulang niya ang tungkol doon. At ito din daw ang nagliligtas sa kanya sa kahit na anong kapahamakan. Hindi naman ako naniniwala sa kanya noon kahit na kaibigan ko siya. Baka kakanood namin ng mga anime videos yon, kaya kung ano-ano ang naiisip at nasasabi ni Angelito. Pero napatunayan niya yon nang isang beses ay dumating galing ibang bansa ang ninong ko. Kami agad ang hinanap ni Angelito dahil may mga pasalubong siya sa amin noon, mga chocolates at damit. Dumiretso kami sa bahay nila Angelito para ipatago ang chocolate na ibinigay ng ninong ko. Pagkatapos nun ay naligo muna si Angelito dahil babalik kami sa bahay ng ninong ko. Habang inaantay ko si Angelito na matapos maligo, ay nakaisip ako ng kalokohan. Ang mga ibinigay sa amin ng ninong ko na magagandang ballpen ay kinuha ko sa lalagyan ng damit ni Angelito. Binawasan ko yun ng 2 at saka ko inilagay sa bulsa ko. Pagkalabas ni Angelito sa banyo, nagpaalam na ako na kukunin ang mga chocolates na pinatago ko sa kanya. Sabay labas ko ng bahay nila. Kahit tinawag ako ni Angelito sa bahay namin, hindi pa rin ako lumalabas noon. Pinasabi ko na lang sa mama ko na tulog na ako. Hanggang sa kinabukasan, nang tignan ko ang mga ballpen sa lagayan, pati na ang kinuha ko kay Angelito, ay wala na lahat doon. Tinanong ko pa si mama noon kung pumasok ba si Angelito sa bahay at kinuha ang mga ballpen ko. Pero wala naman daw pumapasok sa kwarto ko. Naiinis talaga ako dahil sa nawala ang mga ballpen ko. Pati na rin ang mga ballpen na kinuha ko kay Angelito. Pati ang kuya ko, napagbintangan ko pa na siya ang kumuha. Hanggang sa pagpasok ko, hindi ako sumabay kay Angelito. Pero nakita niya ako at hinabol para sabihin na nasa kanya ang mga ballpen ko. Pati na rin yung ballpen niya na kinuha ko. Nagtaka ako dahil hindi naman siya nakapasok sa bahay namin. Paanong mapupunta sa kanya ang mga yon? Hindi daw siya ang kumuha nun, kundi ang kakambal niya na pumunta sa amin kagabi at ibinigay yon sa kanya. Sa parting yon ay kinilabutan ako, pero binaliwala ko na lang at kinuha ko na lang sa kanya ang mga ballpen ko. May isang beses pa noon, naglalaro kami ng habulan at taya-tayaan kasama ang isa naming kalaro na si Oleng. Kahit may polio si Angelito, mabilis siyang tumakbo. Kaya nainis si Oleng dahil hindi niya mataya-taya si Angelito. Kaya sinabi na lang niya na mag-ayawan na kami at sumunod naman ang iba pa naming kalaro. Dahil sa pagod ay umupo muna kami. Maya-maya, biglang tinulak ni Oleng si Angelito dahil sa inis niya na hindi niya ito mataya. Napahiga si Angelito sa pagkakatulak sa kanya ni Oleng, kaya nagkasugat siya sa siko at dumugo iyon. Kaya naman inaya ko na si Angelito sa bahay nila para magamot siya. Kinabukasan noon,
nabalitaan namin na nahulog daw sa jeep si Oleng habang pauwi siya galing sa school. Kwento raw ni Oleng sa mama niya, pababa na daw siya sa jeep noon nang biglang parang may tumulak sa kanya para mahulog talaga siya. Kaya nabalian siya ng buto at naospital. At nasabi din niya na habang nasa ospital daw siya ay nakita niya si Angelito na nakasilip sa bintana at nakangisi. Pero ang ipinagtataka niya sobrang puti daw nito. Doon ko na napatunayan na ang kakambal ni Angelito ang gumawa nun kay Oleng. Dahil si Angelito at ako ay maghapong magkasama noong araw na yon. Jim po ang pangalan ko. Sa ngayon ay mahigit 40 na ang edad ko. Taga Antipolo po ang pamilya ko at doon kami nakatira bago kami lumipat sa Maynila. Bahay po iyon ng lolo't lola ko sa mother side. Halos lahat po ng anak nila nanirahan muna doon bago nagsipagbukod, kagaya ng pamilya namin. Pero sa lahat yata, kami lang ang tumagal doon kasi umabot pa ako ng 12 anyos doon Kaya medyo madami rin akong natatandaan. Kagaya na lang nung kalaro ko palagi na si Celso. Nakilala ko lang siya noong medyo may isip na ako. Siguro mga nasa 9 na taon na ako noon. Yung bahay kasi na yon, may silong sa gawing likod. Parang underground. Karugtong siya ng bahay pero iba ang hagdan niya pababa. Aksidente lang ang pagkakatuklas ko doon. Kasi dati, akala ko punso lang ang meron sa gawin na yon. At lagi yung ipinapanakot sa amin ng mga pinsan ko at kapatid na si Lily. Yun nga, may hagdan pala pababa doon. Tapos parang may bahay pa sa ilalim. Pero hindi ko na napasok yun. Kasi nung makita ko si Celso doon, laging hanggang doon lang ako sa taas. Sabi niya, doon daw ang bahay niya. Pero hindi daw pwedeng bumaba doon kasi mapapagalitan kaming pareho. Takot ako nun sa lola ko. Kaya kahit yung nakilala ko lang si Celso at naging kalaro ko, inilihim ko sa kanila. Pero mula nung makilala ko si Celso, hindi naman kami talaga ganun kadalas magkita at maglaro. May mga araw o oras lang na nakikita ko siya doon. At palaging doon lang sa tapat ng hagdan kung nasaan yung bahay nila. Ni minsan, hindi ko siya naaya o nakita sa harap ng malaking bahay. Pagkakagaling ko sa school sa hapon, pinupuntahan ko siya. Nakakalungkot nga kasi hindi siya nag-aaral. Hanggang isang araw, sabi ni Mama, aalis na daw kami doon at lilipat na ng bahay. Nalungkot ako kasi ayokong umalis doon. Pero wala naman akong magagawa. Nagpaalam pa ako noon kay Celso bago kami umalis. Sa Baguio kami nalipat, doon sa minanang bahay ni Papa. At mula noon, hindi na kami nakabalik sa Antipolo, maliban nung namatay si Lolo at Lola. Sa 2 pagkakataong yon, hindi ko na nakita si Celso doon. Hindi rin naman kasi kami nagtatagal. Hanggang sa nawala na siya sa isip ko. Na-focus na ako sa pag-aaral. Tapos madami ding mga nakilalang kaibigan at kaklase. Ilang taon pa ang lumipas, hindi na talaga kami nakabalik doon sa Antipolo. Kasi yung mga kapatid at pamangkin na lang ni Mama ang dumadayo doon sa amin sa Baguio. Isang araw, hindi ko inaasahan na makakabalik ulit ako sa Antipolo. Kasama ko yung girlfriend ko noon. Umattend kami sa kasal ng kapatid niya sa Tanay. Tapos nung pauwi na kami, inaya ko siyang mag-overnight sa dati naming bahay sa Antipolo. Pumayag naman siya. Ang alam ko, may kapatid si Mama na bumalik doon. Ang laki na ng ipinagbago doon. Doon pa lang sa daan papunta sa amin, ang dami naming nadaan ng nagagandahang cafe. Pagdating namin, nagulat yung tita ko, pero tuwang-tuwa naman na inestima kami. Nagkwentuhan kami ng mga buhay-buhay.
Ikinuwento ko sa girlfriend ko kung anong buhay ko doon nung bata pa ako. Gaano kami katakot kay Lola na napakasungit. Hanggang sa maalala ko nga si Celso at bigla kong kinumusta sa tita ko. Tinanong ko na din kung ano ba yung underground doon. Sinong nakatira? Pero takang-taka si tita sa mga tanong ko. Anong underground daw? At sinong Celso? Inakala ko na hindi lang nagsisink in agad sa isip niya ang mga tanong ko. Kasi medyo may edad na din. Panganay na kapatid kasi yun ni Mama. Pero wala daw talagang underground at Celso doon. Ipinanganak at tumanda na siya doon na hindi niya alam ang sinasabi ko. Pero hindi rin talaga ako makapayag dahil alam na alam ko at tandang-tanda ko na may underground doon at may bata doon na Celso ang pangalan at nakalaro ko pa nga. Para patunayan, inaya ko sila doon, pati na ang asawa ng tiyahin ko. At laking gulat ko nang wala akong makita doon ni bakas ng sinasabi kong underground. Matay ko mang tignan ay imposibleng magkaroon ng underground doon. Ang meron lang doon ay iyon pa ding punso na tumanda na kamit lahat nandoon pa rin. Hindi ko maipaliwanag yung kilabot na gumapang sa buo kong katawan. Buong buhay ko nasa isip ko ang alaala ng kalaro kong si Celso. Pero ano yun? Nasa isip ko lang siya. Sabi ng tito ko, malamang daw na yung Celso na sinasabi ko ay isang nuno. At doon nakatira sa punso. At iyon daw ang underground. Masiglang bati po sa inyo. Ako po si Harvey. Makikiuso na rin po. Ibabahagi ko na rin ang isang hindi malilimutang pangyayari sa buhay naming dalawa ng kababata kong si Leia. Magkaibigan po yung mga magulang namin, kaya naging magkaibigan din kami. 3 bahay lang ang pagitan ng bahay nila sa bahay namin, kaya lagi talaga kaming magkasama ni Leia. Nagkataon pa na solong anak ako at solong anak lang din siya. Sa probinsya namin, medyo marami na rin namang mga kabahayan noon. Mga 15 anyos kami. Pero meron pa ring mga parte ng lugar na hindi matao. Gaya ng lagi naming pinupuntahan ni Leia. Yun ang pinaka-parke namin. Kung tawagin sa amin ang lugar na yun ay tagpuan. Lilinawin ko lang po na magkaibigan lang talaga kami ni Leia. Ang lugar naman na yun kaya tinawag ng matatanda na tagpuan ay dahil doon daw nagtatagpo dati yung magkakatipan nung panahon nila. Tagulang kasi yung lugar na yun. Mapuno at maraming bulaklak. Parang hardin. Kami naman ni Leia ang trip namin doon ay yung mga puno ng bayabas at sampalok. Inaakit namin at syempre kinakain yung mga bunga. Isang beses ay dinaanan ko si Leia para ayain ulit doon sa tagpuan. Kaya lang sabi ng mama niya ay kanina pa raw lumabas. Nainis ako kay Leia nun kasi may usapan kami na sabay lagi kaming pupunta roon. Usapan din namin na pupunta kami nung araw na yon. Pagdating ko sa tagpuan ay nakita ko siyang nakatalikod at nakaupo sa putol na puno. Sinita ko agad habang papalapit sa kanya. Alam ko naman na naririnig niya ako. Sabi ko ba't hindi niya ako hinintay? Napakadaya naman niya. Para na late lang ako ng 15 minutos sa usapang oras ng pagsundo ko sa kanya ay iniwan na agad niya ako. Sa haba ng sinabi ko, hindi man lang siya nag-react at lumingon. Parang hindi niya ako narinig. Nung malapit na ako sa kanya, bigla siyang tumayo at nagtatakbo papunta sa likod ng malaking puno ng sampalok. Nadadagdagan pa yung inis ko sa inaasal niya. Ano, magpapahabol pa siya sa akin? Ang arte mo, sabi ko pa sa kanya. Siya na nga yung may kasalanan, siya pa yung tatakbo at magtatago. Sa inis ko ay iniwan ko siya roon. Sabi ko, bahala ka dyan. Aminado po ako na may pagkapikon ako nung araw. Madalas akong mainis, pero dati lang naman yun. Habang tumatanda ay mas lumalawak na yung pangunawa ko. Nung pauwi na ako,
madadaanan ko uli yung bahay nila. Nagulat ako kasi nakita ko si Leia nakausap ang nanay niya. Umiiyak siya. Napalingon sa akin ang nanay niya at sinabi mabuti raw at bumalik ako. Si Leia raw kasi umiiyak nung dumating. Dahil nagpunta raw kanina sa tagpuan ay nakita raw akong nandoon na. Nakaupo sa putol na puno. Nung kausapin na raw niya ako, bigla raw akong tumayo at nagtatakbo papunta sa likod ng puno ng sampalok. Eksaktong-eksakto ang kwentong yon sa nangyari sa akin. Kung nauna akong nakauwi kay Leia, ay iisipin ko na binaliktad lang niya ang kwento. Ang pinagtataka ko ay nung umalis ako sa tagpuan ay nandoon pa nga siya at nagtatakbo sa likod ng puno. Kaya papanong mauuna pa siya sa akin na makauwi. Kwento pa ni Leia, kaya raw siya nagpuntang mag-isa roon ay dahil ang tagal ko raw na dumating. Nung kumatok siya sa amin ang sabi ng nanay ko ay kagigising ko lang at maliligo pa ako at mag-aalmusal. Kaya nauna na siya. Tapos ganun daw ang ginawa ko sa kanya. Dagdag pa niya kaya siya umiiyak dahil nung sundan niya ako sa likod ng puno ay wala naman ako roon. Natakot daw siya. Kahit anong tawag niya ay hindi ako nagpakita. Kaya nagtatakbo siya pa uwi. Habang kinukwento niya yon ay napatulala talaga ako. Sinabi ko sa kanila na yun din mismo ang nangyari sa akin pagdating doon. Naabutan ko si Leia na nakaupo sa putol na puno at nagtatakbo rin sa likod ng puno ng sampalok. Kaya ako nainis ako at umuwi na lang. Sabi naman ng mamang niya, paano raw mangyayari na makikita ko pa roon ang anak niya? Pagkaalis ko mga ilang minuto lang ay nakauwi na si Leia. Iyak na nga ng iyak. Ang isa pang pinagtataka namin ay kung pauwi na si Leia habang papunta pa lang ako, bakit hindi kami nagkasalubong? Samantalang iisa lang naman ang dadaanan namin, papunta at pabalik doon. Napaka mahiwaga talaga ng pangyayaring yun. Sabi nila nanay at mamang niya, malamang daw ay napaglaruan kami ng mga engkanto sa tagpuan.